Hello mga kasing like-minded, magandang araw po muli sa inyong lahat. At dito tayo muli nagbabalik upang ipagpatuloy ang ating sharing sa Jesus by Autobiography. Pero bago po natin umpisahan yan, meron po akong nabasang comment na napakagandang sagutin kasi yung tanong niya ay tanong ko rin dati. At ito po yung tanong. Pag namatay ang isang tao, saan napupunta ang spirit? Yan din ang pinaka-question ko noon na pag itong katawan na to ay namatay, ano nangyayari sa spirit? Saan pupunta? Kasi may mga palabas na ako talagang napanood. 4th year high school ako. Hindi ko nakakalimutan yun. Na merong isang palabas na nung namatay yung isang mayaman, biglang napapunta sa impyerno, may dumadaan sa kanya na parang mga uod, mga ganon. Pero hindi siya nagkaroon ng masyadong effect sa akin. Hindi ko masyadong inintindi. Parang hindi ako naniniwala sa ganun. And then, hanggang sa dumating yung time na nagtanong na ako sa buhay, di ba? Ano ba nangyayari talaga sa mga tao? Saan ba ako galing? Bago tong katawan na to nabuo, bago ako pinanganak, bago ko pumunta sa sinapupunan, saan ako galing? Yun yung question, di ba? Kaya sa nalaman ko na ang sagot ay sa source. Nanggaling ka muna doon, you are the little spirit na nagtanong kay God, na sasabihin, ano ba talaga ako, paano ko makikilala ang sarili ko, and then, kung gusto kong makilala ang sarili ko, kailangan maintindihan ko muna at malaman ko yung wala sa akin. Ibig sabihin, kabaliktaran ko. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ganito lang yun Paano mo malalaman ang isang malamig kung ikaw ay laging nakatira sa isang malamig? Diba? Never mo na-experience yung mainit na sinasabi. So, yun. Paano mo malalaman na ikaw ang pinakamatangkad kung wala ka nakitang may mas mababa sa'yo? Paano mo malalaman talaga na ikaw ang pinakamabilis tumakbo kung hindi mo nakitang may mas mabilis pa sa'yo? Yan. So yun yung ibig sabihin nun. Kaya pumunta tayo dito is to experience itong mga bagay-bagay na to. Kasi back then, nandun pa tayo sa source, tayo ay love, care. Hindi natin maintindihan yung mga emosyon na mga pangit, yung mga pain na yan. Wala yun dun Wala siya dun. So, back to the question, at kaya kung sinabi yun, dahil once mawala to, automatic, babalik tayo doon sa source muli. And then sinasabi nga lagi ni Jesus Christ, makakalimutan natin halos lahat ng mga bagay. Bawa to, mga yan, pinaghirapan ko to, ganyan, pinaghirapan ko yung damit, yung mga pinili ko, mga bling-bling, o kung ano, hindi yun yung maaalala mo. Most likely lahat yan makakalimutan mo. Ang magpa-flashback sa'yo kapag kayo bumalik na sa source ay yung mga bagay-bagay na nagbigay sa'yo ng pagmamahal. Mga desisyon na ginawa mo. Yung mga ginawa mo sa mundong to. Yung mga nasaktan mo and so forth. Para sa susunod pagbalik mo dito ay aayusin mo muli. Yan. So ang sagot po, once na mamatay itong katawan na to, hindi naman talaga tayo namamatay. It's just the body. Gumigive up Siyempre, hindi na kaya ni spirit, aalis siya. Diba? Para sa sasakyan lang. Pag sobrang sirang-sira na, kinakalawang na, hindi na kaya kahit anong ayos mo. Parang kung sa tao, kahit anong opera mo, anong lagay mo salpak dyan, o kung ano, turok dito, or ano, para mabuhay. Wala na talaga. So, kaya alis si spirit. And then, itong katawan, yan, mamamatay. Katawan lang naman ang nawawala, ang bumibigay. Pero ang spirit hindi. Tuloy tayo, tuloy yung consciousness natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Caserna. Maraming salamat po muli sa pagbabalik dito sa sharing na nating ginawa. At yun nga, una kong binanggit sa inyo tungkol nga sa diba? Sa ano nga bang mangyayari once na tayo ay, o itong katawan na to ay namatay. So, sinagot ko yun. Pero syempre, maaaring iba sa inyo hindi pa kayang maniwala sa mga ganitong bagay-bagay. Dahil nga, parang hirap paniwalaan. Pero, ba't ako naniniwala? Ganito kasi yun. Nag-umpisa kasi ito sa book na Conversation with God. Nung nabasa ko siya, saka ko siya talaga naunawaan kung ano nangyayari sa atin. Kung saan ba tayo galing, anong mangyayari once na wala na to, ganun siya. And then, naintindihan ko rin na kung bakit tayo pumunta dito at kung anong dinala natin, at yan yung mga ego nga. Yung ego ang binitbit natin papunta dito sa mundong to para siya magprotekta sa atin at mag-separate
sa bawat isa. Kasi kung hindi natin dinala dito, hindi natin hahanapin ang sarili natin kung ano talaga tayo. Yan. And then, sa lahat ng mga tutunan ko, syempre, may mga taong naka-experience na nito eh. Ibig sabihin, may mga taong talagang nakaranas ng mga nabasa ko, na talagang nangyari sa kanila. So kung gusto niyo pong malaman na talagang it hits me hard, nung napanood ko to, nung napakinggan ko, kasi sobrang nag-connect siya eh. Grabe yung connection niya sa akin nung napanood ko to. Napaiyak ako, sobra ako nagpapasalamat dahil sa kanya mas naintindihan ko na totoo pala talaga itong mga binabasa ko at naunawaan ko itong mga pinapaliwanag ko sa inyo. Kung gusto niyo po, panoorin niyo po yung, or di kaya search niyo po muna sa YouTube yung Man Dies, Discover the Ultimate Truth About Our Soul, Purpose on Earth. Ayan, panoorin niyo po. Ang dami niya mga binigay ng mga insights dyan nung nangyari sa kanya. Halos hindi niya rin gusto ikwento sa iba kasi baka sabihin na hihibang lang siya, hindi totoo. Hanggang sa minabasa siyang book na halos similar din sa nangyari sa kanya, totoo pala. Basta kayo na lang po, panoorin niyo po. Sobra ang naging epekto sa akin noon. I mean, effect na yung pagiging totoo. Ramdam na ramdam ko talaga siya na ganun pala nangyari. Or kung gusto niyo, pwede din kayong mag-search ng iba pa. Ang term dun is near-death experience. NDE. Itong mga taong to magbibigay talaga sa inyo ng sagot pagdating sa question na anong mangyayari once namatay or na bumigay na itong katawan natin. Ayan. So yun po. Umpisa na natin ang ating panibagong sharing today at tungkol nga sa title na Meeting Mary Magdalene. Ayan, ito. Meeting Mary Magdalene. So, sino nga ba itong si Mary Magdalene? Okay? So, ganun po ulit, babasahin ko, isahin itong book, and then itatranslate ko po sa Tagalog na kung saan, para kung sino man na makapanood, ay maintindihan po natin lahat. Okay? There was a group of us who began to hang around together. And we began to function on the outskirts of society. My dear Mary was one of us. She was in there, not because of her rebellious nature, but because her family had fallen on hard times. Okay? So, merong nagkaroon ng group na kung saan ay nag-hang out sila, hang around, dun sa outskirts na sinasabi, society, labas sa society, and then nandun si Dear ni Jesus Christ, si Mary. But Dear ang tawag na. Hindi daw pumupunta dun si Mary dahil siya ay naging rebellious, but kundi dahil nagkakaroon ng hard time o kahirapan, siguro nahihirapan siya sa pamilya niya. Yan. Yung nanay niya ay kailangan maglaba, laundry, and deal with the more disreputable elements of our society. So, kailangan maglaba, tapos makipag-deal sa mga disreputable, yung parang, well, medyo hindi gaano kagandang salita to, mga elemento na nangyayari sa society. So, she was given the name of loose woman. O, diba? Indeed, she was not this. Well, actually, hindi naman talaga ganon. She was a poor woman. Yung nanay ni Mary Magdalene ay mahirap, who needed to do the work that she needed to do to keep her family alive. Siyempre, normal sa mga magulang, diba, na kailangang magtrabaho para mabuhay ang kanilang mga anak at pamilya. Her husband, yung asawa niya naman, was not with her. Wala daw doon. Namatay na pala. He died. So, she was forced to support her family herself. And so, this bad name was laid also on her daughter, Mary. So, yun pala yung nangyari. Dahil nga namatay yung tatay ni Mary Magdalene, nasabihan na sila ng society na mahirap sila, bakit ganito, ba't walang tatay? Kaya tuloy, pati yung anak na si Mary ay nadamay na sa mga sinasabi. Diba ganun lagi, uso yun dati, kahit sa probinsya, yung nakita lang sa isang magulang sasabihin, ay ganyan kasi yung tatay mo, ay ganyan kasi yung lolo mo, kaugali mo talaga, takapili, laser na ka talaga. Mga ganon, di ko alam kung naranasan yung mga ganyan, talagang nasa dugo niyo talaga, no? Yung ganon. Anyway, Mary was lonely, and we were a happy and delightful bunch of people. So, yun, si Mary daw ay lonely, diba? Malungkot. And masaya sila at masasaya silang mga tao nung nagsasama-sama doon nga sa outskirt. There were several other women in the group. Okay? Meron namang ibang mga babae doon sa group. There were 8 or 10 of us, all told. We would
carouse a little bit. We would hike up on the hill and engage in raucous behavior compared to the rest of the society, but nothing compared with what you are doing these days. So, sila yung mga taong, yung sila Jesus kasing grupo nga nila. Diba ganun yun, pag lumalaki ka na, nagkakaroon ka ng tropa. Kasama mo kung anong gagawin mo. Sila ang ginawa nila, pumunta sila, nag-hike sila, pumunta ng bundok. Naranasan ko rin dati, yung malit pa, pupunta kami ng mga bundok. Pero, hindi naman sila gumagawa ng sobrang pangit na behavior na kung saan ginagawa na ngayon ng mga taong, mga tropa. Pansinin nyo, ibang-iba, diba? Panoorin nyo sa mga YouTube o kung saan makikita nyo yan. Kung ano bang ginagawa ng mga, na ba ngayon, ng mga panibagong mga magtutropa. Yan, diba? So, there were no drugs. Yan. There was a little wine that was procured occasionally. So, merong little o konting wine lang and we would get a little tipsy. So, medyo tipsy lang, konting lasing lang. But what was the extent of our misbehaving? So, yun yung way, kumbaga, kung paano sila nag-misbehave, pupunta ng bundok. Hindi namang grobing kalokohan ang ginagawa nila. Tapos, occasionally lang at walang drugs. And then, konting wine lang ang ininom nila. Yung worst crime na na-commit nila was being men and women. Unchaperoned. So, yun yung pinakapangit na nagawa nila sa buhay nila is yung magkasama yung babae at lalaki nang walang kasamang matanda o chaperon, no? O kasama sa buhay of by ourselves without the oppressive eye of the ruling elite on us. So, di ba? Of ourselves without the oppressive eye. Oppressive yung ano ba? Oppress yung mahilig mag-control. Yan, na mga nagro-rule na mga elite. Yan. That was when Mary and I began to fall in love with each other. We got to spend time together, sitting on our rocky outcrops with beautiful views and chatting about spiritual life and what we wanted for ourselves. So, ano pang ibig sabihin nun? Doon na nag-umpisa na kung saan si Mary Magdalene at si Jesus Christ ay na-fall in love. Okay? Tapos doon sila nag-spend ng time together, nag-uusap sa mga kabatuhan, sa napakagandang views na ito at nag-uusap sila tungkol sa spiritual life at kung anong mga gusto nila sa kanilang buhay. She and I shared many ideals, many ideas, and we began to talk about philosophical principles. So, nag-share sila ng mga ibang klaseng idea. Pinag-usapan nila yung mga philosophical principles. We began to talk about the teachings we had grown up. So, pinag-usapan din nila yung mga bagay-bagay na naturo sa kanila o natutunan nila nung habang sila lumalaki. We began to talk about our dislike of the restrictions. Pinag-usapan din nila yung mga bagay-bagay na kung saan yung nagre-restrict. Halimbawa, kung tayo, mag-usapan natin, ano ba, nagugusto mo ba nangyayari ngayon sa gobyerno? May mga restriction ba nangyayari sa buhay mo? Hindi ka ba makagalaw? Nahihirapan ka ba? Something like that. So, parang ganun yung mga pinag-uusapan nila. Mga regulations, mga rules, at yung arbitrariness of all the things. So, something like that yung mga pinag-uusapan. Kasi dati, mas matindi pa ang buhay kaysa sa ngayon. I mean, grabe yung oppression, yung pag-control sa mga tao. We began to see that if there was indeed a God in heaven, hanggang sa inumpisaan nila lang na nila makita kung talaga bang merong Diyos sa langit. Then surely there would not be things that went against our nature. Kasi kung meron, for sure, walang ahadlang sa mga kung anong gusto niyong gawin o gusto nilang gawin, di ba? We would have a long discussions about this concept. So, pag-uusapan nila, mahaba. Kung pag-uusap pala sila ng mga ganitong bagay, mahaba. Lalo na sa mga konsepto. Kaya nga, pag may mga kasing like-minded ako na gustong pag-usapan, to siguro mahaba talaga pag-uusapan natin. Pag-usapan natin concept by concept. Ano ba talaga ang totoo? Kasi, siyempre, hindi ko naman masisisi kung ano man ang naunan yung natutunan, di ba? Well, sa natutunan ko kasi, lagi nilang sinasabi na you are deeply indoctrinated.
indoctrinated, na doktor yung impormasyon na implementa ng todo sa iyo, na papaniwala ka na yun na talaga ang pinakatama. So since merong ang 5 basics foundation po akong natutunan, lalo na yung first basic na sinabi na kung kanino ka makikinig. So naituro ko na kung ikaw ay makikinig na lamang, huwag kang makinig sa taong nagsulat lang ng impormasyon na narinig niya lang din o nakita niya lang. Doon ka makinig sa taong talagang naka-experience, na talagang nagawa niya. Kasi kung hahaluan mo pa ng iba, makikinig ka pa dito sa second-hand opinion o gawa-gawa lang na hindi naman nila actual talagang nakita ang totoong nangyari, well, ang makukuha mong informasyon is second-hand opinion lang din. Yun din ang paniniwalaan mo. Ito kasi actual na. Tignan nyo, never naman nasulat sa Bible eh. Diba? Kaya kung patuloy mong gagawin, halimbawa, sinasuggest ko lang po ito, na kapag patuloy nyo pong gagawin yung pagbabasa pa ng ibang impormasyon, tapos hahaluan nyo ng ganito, malilito po kayo. Dahil yung pong totoong nangyari sa akin. Ang dami kong binasang book, sobra. Hindi ko alam kung magmamani ba ako, mag-law of attraction ba ako, magdidealing ba ako, magigento ba ako. So, darating kasi yung point talaga, pag ikaw ay umabot na sa limit mo, maiinis ka, mauurat ka, mag-i-stop ka. Kasi nakukonfuse ka na eh. Yun. So yun po, may ganun po karanasan nangyari. Kaya nung, eto na, nag-stick na talaga ako dito, straightforward, wala na masyado kung inibang binabasa. Kasi lahat nandito eh. Self-development, pagdating sa law of attraction, kompleto din dito. It's just iba lang ang terminology, o hindi nga, actually similar pa nga eh. Mas sikat lang ang word na law of attraction. Pero dito gamit na gamit din siya. Ayun. So yun po, it's not just a suggestion. Ang binibigay ko po sa inyo yung totoo kong naranasan. Maaaring sabihin nyo na iba ka, well that's good. Or maaaring hindi mo palang na oobserbahan ng maigi, kasi yung sa akin ay naging ganyan din ako. Sinabi ko, iba rin ako. I am both sides. Okay ako kahit saan. But the thing is, both sides as well is na-experience ko. Yun. Kaya nagiging challenging siya. Well, let's see. In time, nagigets niya rin ibig kong sabihin doon. So, tuloy tayo. That if you are born with a kind of affinity for particular things in your natural makeup, why would the right thing to do be the opposite of this? So, nasabi dito na kung ikaw naman ay pinanganak sa, alam mo yung tamang tao, tamang buhay, bakit? Why would the right thing? Kumbaga, kung bakit yung mga sinasabing tama ay nagiging kabaliktaran ito? Alam ba, mga sinasabi ko dito, maaaring maging kabaliktaran to. Ito na nga yung sasabihin ko, sinasabi ko, pinakatama na to eh. Direct to the point na to eh. Kumbaga, direct ang impormasyon. Pero, kung may mga deboto na makakarinig nito, mababasa nito, mamamali ako. Yun yung mangyayari. Yan. So, being open-minded, well, let's say open-minded, pwede nila akong imali, pero ito ang pinakatama sa akin. Pwede, hindi ko naman sila sinasabing mali. Kasi lagi namang tinuturo, siya mismo yung tuturo, sinasabi niya na, kung masaya ka naman sa ginagawa mo, and you think it's working, then dyan ka mag-focus. Huwag mo nang haluan ng ganito. Huwag ka na pumunta dito. Ayun lang yun. Kasi, mamimix ka talaga. Mamimix talaga. Well, maring iba sa inyo ay hindi pa ganun ka-aware, kasi ako talaga ay na-experience ko na for so many times. So, for so many times din ako na-confused sa daming impormasyon na minsan di ko na alam kung sino susundan ko. At lagi naman sinasabi dito is, alamin mo sa puso mo. Ayun. Kaya nag-decide na ako na ito talaga. Ayan. Ngayon, of course, this is a logical argument, and the argument I will make for you as being a spiritual journey. You are reading this at binabasa ko para sa inyo at ngayon naririnig nyo. So, you are indeed seeking guidance. Kaya, indeed, na maaaring ikaw talaga ay naghahanap ng guidance. Kaya ako rin nabasa to kasi nung time na I was so down,
itong nagbigay sa akin as guidance. Yan. You are indeed wondering how you will find your way. So yun, maaaring nagwa-wonder ka rin na iniisip mo kung ano yung magiging way mo, anong mangyayari sa'yo, o kung paano mo mahanap ang way mo. And of course, this is the way. Yun na. This is the way. Sinabi niya. Ito rin namang sinasabi sa ibang mga book. Marami nagsasabi na this is the way. This is the way. This is the way. Ayun. Well, bago ko tuloy, no? Back there in my training, laging sinasabi na doon kasi sa training audio, sabi, meron daw isang trainer na sobrang galing, sobrang lupit, sobrang grabe pagdating sa business. Laki na kinikita niya. Lahat-lahat meron talaga. As in, grabe. Ngayon, sabi niya, nagkakaroon siya ng seminar. Tinuro niya lahat ng mga specific skills. Yung mga kailangan nilang malaman na dapat maayos. Ito talaga, kahit yun na sundin nila, makukuha, yayaman sila. Yan. Pero nung nag-seminar siya, wala masyadong nakakuha. Hindi naintindihan ng lahat. And sabi nga ni mentor, yung mentor ko that time, si Kevin Drudo, sabi niya doon sa nagtitrain na yun, hindi nila mag-i-gets talaga. Ano ka ba? Kasi as long as the thinking is not correct, o kung hindi pa align ang perception or yung energy, hindi pa nag-a-align doon, hindi nila naaabot, hindi nila mag-i-gets yan. Hindi nila magagawa. Kaya nga, as long as the thinking is not correct, hindi nila makukuha yan. So, rin itong binabagi ko sa inyo. Hindi nyo makukuha to kung ang thinking mo is not correct or not aligned. Sabihin natin, hindi ko pa mag-gets, basta tama sa akin yung dalawa. Okay ako dito. Yung may ganun, diba? So, as long as your thinking is not correct, at paano natin masasabing correct? And that is of your feeling. Malalaman mo sa nararamdaman mo. Kung correct ka pa sa isa, huwag mo munang haluan ito. Kasi malilito ka. O kung gusto mo mang ituloy, sige, as additional information sa'yo. Who knows? Baka samahan mo na talaga ako dito 100%. And actually, kung gusto niyo pala, no, yun nga, mabasa to in advance, sinashare ko, click nyo lang po yung link below. Meron po dyan na nakalagay nga mga e-books o divinity book. Pag click mo yon, makikita nyo kung saan yung mada-download yung book nito, e-book. Yan. Tapos, mababasa nyo siya. Okay? So, tuloy tayo. Your natural tendency is towards certain subjects. Your natural tendency is towards certain interests and certain kinds of people. It is illogical to think that you are meant to do something else. Yet your parents, your schools, your religions, and your political leaders will tell you this thing that they are telling you to do is the right thing to do. Yan. So, ulit, yung natural tendency natin is toward sa mga certain, may something na mga subjects kasi tayong pwedeng pagpuot. Kumbaga sa training din yan natutunan ko na itong utak kasi natin o ang mind natin, may certain wirings yan. Wires or sabihin natin mga iba't ibang klaseng dendrites. Yun na ba narinig yung word na dendrites? Mga dendrites yan na from nothing, pag may ginawa kang bago, lumalaki. Parang lumalabas sa out of nowhere. Gumagalaw yan. The more na ginagawa mo, kukonek siya sa iba't ibang klaseng dendrites, nagkukonek yan parang mga ugat dito sa brain na to. Yan. Ngayon, ang sinasabi kong certain wirings, nung pinanganak ka, may certain wirings ka na kung saan ka magaling. Yun. Ibig sabihin natin ako, certain wirings na hindi ko maintindihan kung bakit magaling ako sa music. Dati, pag ako nagigitara noon, tinuruan lang ako ng basic chords. Tapos nun, wala nang turo, ako na lang sa sarili ko. Hinahanap ko lang yung tono kung nasaan, nakukuha ko na siya. May something na ganon, na sinasabing nasa dugo daw. Ganon. So yun yung ibig sabihin, certain dendrites, or certain wirings. Ngayon naman, itong bagay na to, yung self-development, is something na meron na ako dati na hindi ko lang naiintindihan. At maring meron, for sure meron naman kayo nito, lahat tayo meron no?
But kailangan lang siyang i-retrain dito hanggang sa lumaki siya. Hanggang sa magagawa at masanay ka ng masanay. Ayan. Your natural tendency is towards certain interests and certain kinds of people. Ganun din sa mga bagay-bagay ng interest na gusto mong gawin. Ano bang interest nyo? Ako, grabe yung interest ko sa game talaga dati. Hanggang ngayon may game naman pero sobrang limit na. Minsan, may laro pa rin naman ako. Naglalaro hanggang alas 3 ng madaling araw. Ganyan. Pero after nun, stop na ulit. Ganyan. Pero hindi sobrang grabing halin na araw-araw. Hindi. Halos minsan naglalaro ako, napapatanong ako sa sarili ko. Parang nawawala na ako ng gana sa ganito. Yung ganun. Napapaganon na ako. Ayan. Tapos, certain people, pagkaharap mo pa lang, ewan ko, may mararamdaman ka kagad eh. Kung meron kayong magandang connectivity, nararamdaman ko kung parang medyo may awkwardness. Nararamdaman ko na parang parang merong connection na hindi nag-spark. Something naman. Yan. So, pag may mga ganyan ako nararamdaman, hindi ko gaano kinakausap, sakto lang. Kasi it takes time bago magkaroon kasi ng harmony. Pag nakakasama mo palagi, let's say sa work, pag nagkaroon na ng parang harmony, nagigets mo na, nagkakaroon ng blend ng energy sa bawat kasama mo sa paulit-ulit, doon na nagkakaroon ng feel good. Mas nakikilala mo na. Yan. So, kaya lang naman nagiging ganon kasi itong si ego natin ang unang nagre-react. Nag-react siya sa nakikita niya. Yun. Kaya nagkakaroon ng pasok dito na hindi maganda. Yun. Basta tandaan nyo lang to. Pag nakakaramdam kayo ng hindi agad maganda sa puso nyo, feeling nyo, automatic na gusto niyang sabihin sa'yo. May sinasabi siyang hindi magandang naiisip mo. Pag nakaramdam ka ng hindi maganda. Pag ikaw ay nakakaramdam ng maganda agad, may nakita ka, nakaramdam ka ng maganda, ibig sabihin, magandang iniisip mo. Kung minapakinggan ka, may nakita ka, at naramdaman mo ay maganda, ibig sabihin maganda ang iniisip mo. Yan. No? So, yun yung indicator. Anyway, tuloy tayo. Sabi pa nga dito, it is illogical to think that you are meant to do something else. Yet your parents, your school, your religions, and your political leaders will tell you this thing that they are telling you to do is the right thing to do. So, sinasabi nga na napaka-illogical. Parang hindi naman illogical? Parang hindi ba tama? Parang ano, na isipin na you are meant to do something. Na di ba, bawat tao talaga has meron talagang nakalaan kung talagang gagawin mo sa mundong to bago ka pumunta. Yung nga tayo kung sinasabi, may pinirmahan tayong kontrata dun sa source bago tayo pumunta dito. Ayan. So, you have a blueprint that you are meant to do something in this world. Yan. Pero sinasabi ng mga magulang natin sa school, kahit yung mga religion, and yung mga political leaders, sinasabi na kailangan mong gawin ito kasi ang pinapagawa namin sa iyo ay makakabuti para sa iyo. Narinig niyo na ba yun? Wala naman akong ibang iniisip para sa ikabubuti mo. Ganyan, di ba? Yan lagi yan sa mga magulang na, dati naiinis ako pag nakakarinig ako ng ganyan. dati. Kasi, kabubuti ko dahil ayaw mong matulad ko sa nangyari sa'yo dati. Something na ganun. Ayan. So, basta kapag ang tao ay may sinasabi sa'yo something na ganyan, it's always a reflection from them. It's a reflection sa mga nangyari sa kanila noon. Kaya nila nasasabi yun. Ang sinasabi talaga nila ay hindi para sa iyo, but kundi para sa kanila. So, kung tinanggap mo yun, maapektuhan ka. Pero kung hindi mo tinanggap yun, hindi magkakaroon ng epekto sa yun. Ayan. Tapos, but the logic of this must sit with you. There is no way in heaven or on earth that the divine nature of this universe would push you to do something that goes against your natural inclination. So, yun, sinabi na po dito na there is no way. Kumbaga, ang heaven, ang langit dito, ang langit at lupa, diba? Ang langit dito sa lupa at yung sinasabing divine nature ay never ever silang magpupush kung anong dapat mong gawin. Ngunit, ako ay naamin ko rin sa sarili ko, I still have some deep indoctrinated program sa isipan ko
Na may nakikita ko mga bagay na mapapasabi ka lang na ang tamad nito, ang dumi nito, ang dungis nito, ang pangit nito. May ganon, di ba? So, kaya pinapractice ko palagi ang forgiveness or forgiveness prayer. Every time na may sinabi lang tong ego ko ng ganon, sinasabihin ko agad na patawarin mo ko. I forgive myself, pinapatawad ko rin yung taong yan. At wala ako sa lugar para mag-judge kung ano man ang ginagawa niya. Ayan. Kasi sa mga previous trainings ko before, laging tinitraining na you have to wear something good, maayos yung damit mo. Ano ba, kung hindi maayos ang damit mo, kasi magre-reflect yan sa pagkatao mo. Ganito ganon. Kasi kung pangit ang suot ng damit mo, or sabi natin, magsusuot ka ba ng damit na parang pang homeless din ba? Ganyan. Yan ba yung ano mo, postura mo, and so forth. Yun. So, yun is something ego way. It's about judgmental way. No? So, sasabihin naman na, no, it's not really about judging about the other self. It's just an example. Ganito ganon. But, dito nga sa natutunan ko, everything na natutunan ko so far sa mga ganong klaseng training was really an ego way. Well, ang hangad lang naman nila is mapaganda or maging maayos ka, maganda ang suot mo, maging formal ka kasi may sinasabing first impression last, which is egotistical way. So, ibig sabihin kung hindi magandang suot mo, hindi maglalast yung first impression sa'yo. Yung ganun, nasabi nila, ginto lang taong to. Yan, ako pa naman taong rule breaker na mas lang. May pagkamakulit din ako sa pagmagayan, binabaliktad ko palagi. But anyway, yun nga. No judgment at all. Lalo na dito sa Canada. Kasi Pilipinas, kailangan paglabas maayos yung buhok mo, maganda ka, mabango ka, maayos, ganito, ganun. Dito, hindi. Walang pakialaman eh. Naku, di pag nandito kayo, maninibago talaga kayo sa amoy, sa weather, at yung walang pakilamanan, yung talagang no judgment, hindi sa walang pakialaman, no judgment at all. To anong klase man mayroon sa taong to. Walang halong pananait ba tawag doon? Yung pagsasabi na hindi maganda sa tao, uy si ano gan, uy ano ba to? Yung baho naman yan, ano ba yan? Wala kang maririnig halos. Well, kung mga Pilipino siguro kasama mo, who knows? Pero sa akin, so far wala akong naririnig kasi iba yung vibration na inilalabas ko sa kalooban ko. Kaya wala akong naririnig na ganun. Wala talaga, wala. Yan. Kaya maninibago kayo, yung mga paniniwala nyo na bit-bit dyan, pag pumunta kayo dito, sobra kayong maninibago kasi it's very diverse. Itong naririnig sa akin, na maaaring sabihin nyo, at some point, nagigets ko, at some point, oo nga, pero pag dumating kayo dito, no, it's gonna be really different once you experience it. Hindi ko kasi ma-explain ng lahat kasi personal experience siya eh. Internal proof siya eh. Hindi ko mapakita sa inyo ng todo. Ganun. But anyway, yun nga, tuloy tayo. So once again, ipapalala ko lang na sila heaven, o si God, o si universe, o kung sino man ang pinaniwalaan nyo, never ever sila magpupush sa'yo. Base sa natural na dapat na gagawin mo bilang isang pagkatao. Yan. You must understand this. It is illogical. Okay? Kailangan nyo maintindihan ito dahil hindi siya logical. Yung pinapaliwanag. It is illogical. Okay? Think about something or someone you feel passionate about. Subukan nyo dong isipin yung something or di kaya kung sino man nakakaramdam ng sobrang passionate. Passion siya. Ganado siya sa mga ginagawa niya. Isipin nyo rin yung how you feel when you have a strong desire to do something. Isipin nyo rin yung kailan kayo nag-isip ng something na talagang gusto nyo siyang gawin. Na passionate ka talaga na parang may umaapoy na alab sa dibdib mo. Yan. It consumes your entire body. O diba, kinukuha niya lahat ng katawan mo. Pag ikaw may talagang gustong gawin at gustong makuha, you are in fact not easily able to override it. So sa totoo lang, hindi ka ganun kadali ma-override. It takes a lot of practice to override your guidance system. So, dito kasi, ako talagang naranasan ko yan sobra. Kaya nung bata ko, kaya siguro lagi akong nag-rule breaker. Laging taliwas sa ginagawa.
Kasi meron ako parang yun nga eh, yung passion, yung burning desire dito sa akin na meron akong gustong makamit eh. Ayun. Kaya ang gumagana sa akin is yung guidance system. Yun siya. Kung meron kayo nito, ibig sabihin, yun yung talagang gumagana sa'yo. Now, of course, hindi siya ganun kadali ma-override. Ngunit, this is what school systems, family indoctrination, and weekly study does. Kaya tignan nyo, ilang years tayo nag-aral. Isipin nyo, simula daycare, kinder, grade 1 hanggang grade 6. Tapos, first year hanggang 4th year. Yung unang panahon eh. Wala pang mga grade 7. Wala pang mga ganyan. 8, 9, 11, 12. Wala pang ganyan dati. So, ako, grade 1, 6, first year hanggang 4th year. Ayun. So, ilang years yun? Napaulit-ulit na kada linggo o araw-araw pumasok ka. 2 days ang pahinga tapos yun na naman. Yan. Ilang beses ka na doktor para maituro sa iyo yung mga ganitong bagay. Napupush ka. So sabihin naman nila, well, importante kasi nandiyan yung basics. Oo, meron din naman mga basics like yung mga may katuturan na talagang kailangan mo sa buhay para ma-remember mo yung mga bagay-bagay na dating alam mo na. Yan. Kaya nga, pag kayo nag-college, o kung naranasan yung mag-college, ako, nag-aaral ako dito sa Centennial College dito sa Canada. May mga bagay na tinuturo na sabi ko, I'm not really even interested on it. Wala talaga, hindi ko siya mag-gets. Hindi talaga eh. Meron naman talagang nakukuha ko, meron talagang wala eh. Sabi ko, hindi ko siya maintindihan, napakalawak niya, napaka-broad ng tinuturo. Yung ganon, yung nililito ka. Yan. So yun yung mga bagay-bagay na naging sobrang challenging sa akin nung first semester ko. Unang dating ko dito, nakikipaglaban to. Isipan ko, ang kulit. Sarado pa siya eh. Kasi nga, nasanay ako sa self-development eh. Self-development about sa nalalaman ko in a egotistical world, in a separation world. Wala pa ako sa spiritual nung first sem na pagdating dito. Yan. Meron mga kong spiritual pero hindi ganun kabuo tulad ngayon. Kaya sobrang naging challenging sa akin. Yan. Anyway, yun nga. It overrides your natural guidance system. Ino-override ng school, ng mga tinuturo sa atin ng mga magulang natin. Siyempre, well, siguro napakabihira na magulang na magtuturo talaga ng pinakatama. Kung sino man yun, ay napakaswerte ng magiging anak nila. Ayan. And you are taught to do the opposite. Diba? Laging tinuturo, bawal yan. Di mo pwedeng gawin to. Mali yan. Pero sa feeling mo, tama naman. Yun talagang pinakatama. Minsan nga, tama ka na eh. Namamali ka pa eh. Tapos paglalaban ka, sasabihin, lalaban ka pa, sasabat ka pa. Marunong ka na sumagot ngayon. Yung napapagano, di ba? So your life becomes something that is not your own. Kaya tuloy nangyayari, yung buhay mo na dapat sa'yo ay hindi na magiging sa'yo. Susundin mo yung buhay ng gusto ng sinasabi sa'yo ng school, ng magulang, at ng kung sino-sino pa. Kasi yung gusto nila. Kasi ang hangad ko lang naman ay mapabuti ka. Di ba? Yan. A representation of other beings' principle and ideas. Di ba? Sabi ko sa inyo. A representation. Para may pakita yung prinsipyo ng ibang tao at idea. Instead na sarili mong prinsipyo at idea. So sabihin natin wala ka ng mga idea eh. Bago ka pa lang eh. Yeah, there is if you're just listening to what you're feeling. Kasi nga lagi tayong sinasabi, well, iba-iba tayo ng pagdaanan. Pero most likely itong binibigay ko sa inyo is something naranasan ko. Na maring naranasan nyo rin. Siyempre nung bata ka pa, ano bang pinagagawa ko dati? Hindi ko lumabas. Maglaro ng basketball, mag-enjoy, magtakbuhan, mag-abutan, yung abot-abutan, ganyan, langit lupa, ganyan, patintero. Lagi na sa labas gusto mag-enjoy. Pero siyempre, papagalitan ka. Ganito, ganun, ganyan. Pagkakain naman, may bagay akong ayaw ko pang kainin, ipipilit, pipwersahin ka. May ganun. Pag di kumain, papalo, pag ganito, ganun, ganyan. Hanggang sa darating yung time na nagbibinata na, laging nalabas, ganito, ganun. Kaya, isa pa, lalo na sa school, pag meron akong, nadala ako nun eh. Nagkaroon ako ng parang 70 lang, na score sa values pa, values ha. Tapos, ipapapirma ko pa kay lolo. Tumiming palasing siya. Ang dami niyang sinabi sa akin.
Si Lola naman, sabi niya sa akin, gayahin mo lang pirma ko, huwag ka lang pirma kay lolo mo. Si lolo kasi nag-aral ng ng pagka-abogado eh. Kaya, bisa nun, tuwing yung mga bababa kong grades, wala, never na nilang nakita yung grade ko. Ako na lang pumipirma. Ganoon ako kakulit. Kumbaga, ba't mo papagalitan? Nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Alam mo yung tipong papasok ka sa school. Imbis na sa school ka, nandun ka sa bundok, naghahanap ng gagamba. Mga ganoon. Tapos bababa. Papasok ko minsan sa school. Dati naranasan ko yung lasing. Ganyan, nagkakapuro ka lang kami kalokohan. Ganyan. So something talaga na, proseso sa akin yun. Tapos isa pang proseso na mabibigay ko sa inyo. Hindi talaga umilig mag-aral. Gusto ko lagi activity. Sasali ako sa mga dance competition, sa mga tinikling. Ako yung naging band of the leader, yung nagsa-xylophone, yung naglalayar. Ayan, gusto ko yan para exempted ako sa ROTC. Ayan, gusto ko lagi exempted ako sa mga ito, lagi kong lumalabas. Ayan, something na ganun. Yun yung nagbibigay sa akin ng ligaya. Na which is, kung nandun ka naman sa room, yung mga studios ng mga singtao, iba naman sila, iba naman ang hilig nila. Well, sa akin, ito nga, ito yung binabahay ko sa inyo, talaga nangyari sa akin. Always, as much as possible, kung merong exemption, doon ako. Kasi ayaw ko talaga mag-aral. Ayaw ko nung pakinggan yung mga tinuturo sa school. This is what Mary and I discussed on our many long afternoons. And we began to fall in love because we saw that we shared a similar sense of being. So yun, kaya sila na-in-love sa isa't isa kasi marami para silang mga similarity sa pagkatao nila. And si Mary Magdalene tsaka si Jesus Christ. Now, a similar sense of desire for freedom and self-expression. So yan. I was working in carpentry. So si Jesus Christ po, nung nag-umpisa pa lang siya, nagtatrabaho siya bilang karpentero. Yan. This is truth about me. Ito yung totoo sa kanya. Karpentero siya. I was involved in this form of creativity. And she enjoyed sewing and cooking. So si Mary naman, mahilig siya, natutuwa siyang magtahi at magluto. Yan. Ito yung mga trabaho talaga kasi ng mga babae noon talaga. But I did not see them as less valuable than mine. Pero si Jesus, hindi niya tinitignan sila as mababa kaysa sa kanya. Kumbaga same lang. They are also valuable. Ibig sabihin, mahalaga din sila. I understood that was what she had been taught and that she enjoyed this form of creativity. So, naintindihan niya na kung anong nang naturo sa kanya at doon siya nag-enjoy, yun yung form ng creativity niya. Yan. And so, we shared these activities. I would often make her small things for her home. So, nag-share din sila ng mga ginagawa nila. Nagbibigay din ng mga bagay-bagay si Jesus na mai-offer niya sa bahay nila. At yung nanay niya ay sobrang busy ni Mary Magdalene sa doing yung mga work at mga kailangan para sa pamilya para makapag-survive sila. Kaya itong si Mary naman daw and I had a very little interference. Diba, swerte wala masyadong istorbo. Pag ikaw ay manliligaw nga naman, diba, o may girlfriend ka, pupunta ka sa kanila, wala masyadong disturbance, kayo lang, diba? From her in terms of relationship. I would go over her house, sa bahay, si Jesus Christ, sa bahay ni Mary Magdalene, at times, and she would cook me meals, paglulutuan ng pagkain. I would share meals with her family. They like me very much, so gustong-gusto daw nila si Jesus. I was very entertaining, mahilig mag-entertain, mahilig mag-tell ng story, mimicking and making fun of powers. Mahilig daw manggaya si Jesus, yung mga asar ba, sa mga nasa posisyon, gagayahin niya yung mga sinasabi, mga ganun. And then, making fun of powers that be in our culture at that time. Ayan. I was very good at comedian. O, diba? Comedian din pala si Jesus. Akala niyo yun? Never ever nyo maririnig yan. Dito lang. Dito nyo lang din mababasa. Dito nyo lang din maririnig sa sinasabi ko sa inyo. I was a very good comedian. Ayan. I had a good timing and keen observation skills. So, meron siyang si Jesus Christ, magaling siya sa keen ba? Yung mabusisi pagdating sa timing at sa observation. Grabe yung observation skills niya. Kaya para sa mga bago palang nanonood, dahil kung nire-remind sa mga subscribers ko na there is one powerful skill na kailangan mong master, and that is observation. Observe, 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 observe. Yan.
And I was very good at copying the ways people walk and spoke. So, magaling pala si Jesus Christ magkopya kung paano gumalaw isang tao o paano magsalita. At dinner, I often regaled Mary and her family with tales of rabbis and Roman centurions, and this entertained them immensely. I was full of it. I was very full of it. So, punong-puno si Jesus Christ ng kwento pagdating sa mga, sabihin natin sa religion, yung mga rabbis. Nagsasabing rabbis yung mga yung parang speaker yan, nagsasalita, no? O tagapagpahayag, something like that. And Roman centurions, ngayon ko lang narinig itong Roman centurions na to, siguro yung mga warrior dati o yung parang nagko-control. Ayan, ini-entertain niya sa pamamagitan kasi punong-puno siya ng mga story pagdating sa ganun. But I was in tune with myself. Pero kahit ganun siya, nasa tamang harmony o tono siya. I did not believe the lies that if I did not do this, that, or the other, I would be condemned. Kasi nga, laging sinasabi ng mga rabbis na pag hindi mo ginawa to, pag ginawa mo yung ganyan, mapaparusahan ka, ikaw yung mapupunta sa impyerno, mga ganyan. So, hindi siya naniniwala sa ganun. Ako sabi ko sa inyo kanina, di ba? Fourth year high school, may napuluto kong ganun. Hindi talaga naging epekto. Ewan ko, hindi ako naniniwala sa ganun eh. Yan. I did not believe this. I knew that I was in tune with something far greater than me. Alam niya, si Jesus Christ, na in tune siya na mas malayo pa. I mean, siyempre, mas maganda. Di ba? And it was coming in the form of intuition. At ito ay sa pamamagitan ng nararamdaman. Tulad ng sinabi ko sa inyo, because of the feeling. Kaya nga, di ba, who do you listen to? Kanino ka ba makikinig? Makinig ka, o siyempre sa nararamdaman mo. Lastly talaga, sa pinaka nararamdaman mo. Dahil yung pakiramdam mo, hindi ka niya lulukuhin. Pag nakakaramdam ka ng hindi maganda dito sa sinasabi ko, then it means, this is not for you yet. Pero nakakaramdam ka ng, yan, anong nararamdaman mo? Okay ba? You feel good? I mean, nakikurious ka ba? Mas, hindi ka ba inaantok? Ganun? Gising ka ba? So it means, this is for you. You feel it. Nararamdaman mo, maganda binibigay sa'yo ng feeling mo. Kung neutral lang, then just go lang. Yan. At kung hindi nyo man nagigets to, well, o kung halimbawa, parang may something sinasabi yung feeling mo na hindi mo nagigets, all you have to do is ulitin lang ulit. Ulitin mo lang ulit to para mas lalo mo siyang maunawaan, kasi pag naunawaan mo na siya, saka mo siya talaga ma-appreciate. Once na-appreciate mo na to, saka mo siya mamahalin. Hindi mo mamahalin ng isang mga tinuturo sa iyo hanggat hindi nag-uumpisa sa appreciation na pinapasalamatan mo. Hindi mo papasalamatan to hanggat hindi nauna ang pag-unawa. Yun, okay? So next natin. It was coming in the form of dreams. So si Jesus Christ, lahat kasi ng nangyayari sa kanya ay nanggagaling sa feeling tsaka din sa mga panaginip. Actually may training din na sinasabi na, well, ginagawa ko na yun. Hindi ko kasi alam dati. Every time na ikaw ay nananaginip, kailangan mong isulat. Sulat nyo. Dahil itong panaginip nyo, yan ang sinasabi sa inyo ng spirit nyo. Yan. Kung vivid man, kung nabawa, nanaginip kayo ng mga 2:00 ng madaling araw, bumangon kayo, kung naalala nyo pa, isulat nyo. Yun. Kung hindi man, kung natulog kayo, nagising kayo ng 6 o 7, hanggat naalala nyo, sulat nyo siya. No? Kasi merong gustong sabihin, nakakatakot man yan o hindi, isulat nyo. And then kung nakakatakot, sasabihin nyo sa susunod ay pag magpipray kayo, sana kung ako yung mananaginip, bigyan nyo po ako ng panaginip na madali kong maintindihan. Ganyan. Kasi lahat ng panaginip ay may meaning. May gusto talagang sabihin sa inyo yung spirit nyo or yung soul nyo. And anyway, yun nga. It was coming in the form of voices in my mind and were clearly not my own but were very loving and authoritative. So nanggagaling din sa mga boses na naririnig niya sa kanyang isipan, pero napaka-clear. Tapos napaka-mapagmahal at authoritative. Yung pag nagsalita maganda, yung parang buo. Na parang pag nagsalita talaga ay mapapasunod ka. Kasi yun talaga eh. I knew that my prophecies and many sources of information from the past had been communicated in this way. Alam din niya, aware din siya
na may mga prophecy na noon pa lang yung mga information na talaga na nakukommunicate sa pamamagitan ng ganito. Hindi ko alam kung napapansin nyo to. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyong channeling, yun nga, yung magiging medium ka, yung may papasok sa yung spirit, ganyan. May kumakausap, yun yung sinasabing may kumakausap. Hanggang sa buong sumanib na sila sa'yo. Nag-start from mga signs yan na nagkaganon-ganon yung balikat, may kumagalaw-galaw sa'yo, yun yan. Hanggang sa marinig mo sila, yan. And I did not doubt myself. I did not doubt that I was receiving divine communications. Yun yung maganda sa kanya, kay Jesus Christ, kasi never siya nagduda sa mga nangyayari sa kanya, sa mga communication na nangyayari sa kanya. There were many references to texts of religious material that we were reading at that time. So marami rin silang mga references sa mga text, sa mga religious material na nababasa pagdating sa mga ganon. So noon pa lang may mga ganon na pala, no? You must understand, ito, kailangan daw nating maintindihan. It was not called the Bible. Hindi po Bible ang tawag sa religious text na binabasa niyo noon. Nung time na yon, it was the Torah. Torah po ang binasa ni Jesus Christ. It was the Old Testament. Yan. Which of course, it was not called then. Pero, siyempre, hindi naman tinawag siyang ganun dati. It was the Testament. Testament lang sabi sa kanya. Hindi pa Old Testament. It was the doctrine. O, diba? Guys, nung bago pa lang si Jesus Christ, nung nag-aaral pa lang siya ng religious text, it was doctrine na agad. Paano pa kayang binabasa natin ngayon? O binabasa nyo ngayon? Did you get the point? I-rewind natin ng maigi. Nung unang panahon, sabihin natin year 13 o wala pang year 13. Wala pang year. Na doktor na ang religious text. Nakukuha niyo po? Yun yung point. Doctrine that was read in the churches, na binabasa sa church. And synagogues, medyo hirap basahin ito, synagogues, synagogues, anyway, of the time, sorry, hindi ko magets yan. Being well versed in it, I was familiar with these passages. So, na-versed na talaga siya at sobrang familiar si Jesus Christ pagdating sa mga passages. I was familiar with these teachings and much of the information that I was given from non-physical was about this material. So yun kasi, ang advantage ay nakapagbasa si Jesus Christ ng mga doctrine, na doktor ng impormasyon sa religious text, while sa nakakarinig ng talagang totoong impormasyon na galing sa spiritual o sa non-physical o sa higher vibrational energy. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung kayo makikinig pa sa isang part na it has been doctrine for so many long time at hahaluan nyo ng gento, malilito kayo. Both of them may experience mo. Yan. Ngayon, about the real interpretation of it and what it really meant, what the Garden of Eden was. Ayun. So, kasi tinuturo sa kanya ng mga non-physical kay Jesus Christ kung ano talagang totoong interpretasyon ng mga gustong sabihin doon na nadoktor na impormasyon sa mga religious texts before. O lalo na sa sinasabing Garden of Eden. These kinds of things, I studied this material a great deal of time. So pinag-aralan niya ito ng matindi. Mahabang panahon din pala talaga. This was my main recreation. Ito yung main. Kaya siya pinanganak sa mundong ito. Ito yung pagbabasa ng mga religious texts at mag-aral, studying these religious texts and doctrines. Mapag-aralan yung religious texts at yung mga nadoktor ng mga religious texts. I was very well read in them. Talagang nakapagbasa siya ng maigi, binasa niya ng maigi, and I was very good at analyzing, studying, and comprehending these materials. So napakagaling ni Jesus Christ pagdating sa pag-a-analyze. Yung i-analyze niya, ititignan niya ng maigi yung pag-aaral tsaka kung paano niya uunuwain, paano niya bibigyan ng
unawa at ng meaning. Yan. Ito sa mga binabasa niya. This is what I did with my spare time in my early 20s. See, early 20s pa lang. Ito na yung mga ginagawa niya. Siguro sa mga age of 16, 17, 18, 19, 20, mga ganun. Ito nang ginagawa niya. Mary and I spent a lot of time together over the years. So marami silang in-spent for so many years, si Jesus Christ at si Mary. And eventually, we married. Oh, yun na. Never nyo tong maririnig sa sinasabi ko nga sa inyong doctrine religious text. It was not called Bible. Okay? Kaya hindi pa nga Bible ang tawag sa kanya dati. Na doktor na. May sinasabi pa nga bago maging Bible ang tawag sa kanya, King of James, something ganun. Doktor na rin yun eh. Bago maging King of James, ano? Torah? Bago maging Torah, ano pa? Testament? Lahat yun mga doktor na eh. Diba? Ito, nabanggit ba na siya'y pinakasal? O siya'y kinasal kay Mary? Hindi, diba? Ito yung totoo eh. Kasi siya mismo nagsasabi. Ito na ang sinasabi ko sa inyo guys. Ito ay direkta sa kanya. Na hindi nyo maririnig. Hindi ito dinoktor. Galing mismo sa kanya. Galing mismo sa taong talagang nakakita, naka-experience, sariling salita, sariling internal proof, yung mga ginagawa niya. Yan. At the ripe old age of 27. So, 27 na siya kinasal kay Mary. I married Mary and we set up our own home. Gumawa sila ng sarili nilang bahay, but we had been friends and even lovers for so many years. Pero, ang daming years, isipin niyo, so many years bago sila kinasal. Kaya po, isasuggest ko na rin dito sa inyo, sa mga natututunan ko, na bago kayo pumasok sa isang relationship, make sure na kilala nyo ang sarili nyo. Huwag kayong magpapakasal. Yun yung sinabi, which is, well, huli ko na kasi nalaman to. Huwag kayong papakasal, huwag kayong papasok sa ganun, huwag kayong papasok sa relationship na handa kang mag-sacrifice, start from the scratch and so forth, para lang mahalin siya. It's not gonna work. Kasi what is really going to work ay kapag ikipapasok sa isang relationship, at ito, pinapanood mo to, mas maganda alamin mo muna ang sarili mo ng mas maigi. Kasi once nalaman mo yung sarili mo, kung ano ka talaga, anong gusto mo, anong hilig mo, yan, talagang kilala mo sarili mo, for sure, makikita mo yung katulad mo talaga. Mag-uusap kayo for so many years. Kasi yung pagpapakasal, ilang years of contract yan. Forever. Hindi ganun ka dali. Kaya, in my personal experience, I'm telling you, since bigla lang ako, nagmadali ako sa sinasabing love of, yung bugso ng damdamin kasi mahal nga, I will do everything, yung love will keep us alive, yung mga something na ganun. Lahat kasi binabase ko sa kanta eh. Yung ganyan. So, pag may bagay akong gustong gawin at taliwa sa partner ko, nag-aaway kami palagi. So, it took a lot of time. Well, hindi ko na babanggitin sa inyo yung buong informasyon, but hindi naging ganun kadali bago maging align ang lahat, which is tumating na sa point na kung saan I have to learn how to detach, matanggal yung attachment. Kasi isipin mo, bawa, sample na lang sa mga anak ko, nung mga baby pa sila, grabe, mahal na mahal ko sila, nandyan sila palagi, nagiyakap, nagkikiss, ganyan. And then naparealize ako, nung habang lumalaki yung mga kabataan, nagkakaroon na ng sariling isip, yung parang lumalayo na, magkakaroon na ng detachment, magkakaroon na ng hiya, and so forth, ganito. Kasi, doktor na eh. Which is, grabe yung tinuro ko sa kanila dati na be bold, be open tayo sa bawat isa, mapagmahal tayo. Nung nawala na yun, siyempre nag-aral na sila dito, it starts to change. Yan. And then, sabi ko noon, nung sa Pilipinas pa ako, anong gagawin ko pag sila ay nawala? Masyado kong attach. Itong tinuro sa akin ngayon is to learn detachment. And then natutunan ko na lahat ng mga lovers, nakikita mo, mga anak, and so forth, all of them are temporary. Kaya kung sobrang attached ka, hindi nga lang sa kanila eh. Pati nga sa mga bagay-bagay na ganyan eh. Laptop o kung naman, kung sobrang kang attached dyan, pag yan nawala, masasaktan ka lang.
And all of them are just temporary. Yan. Ito, itong katawan ko is just temporary. I'm here to enjoy this. I'm here para ma-experience itong mga ganito. Maring hindi mo patanggapin to, maring sabihin mo, teka, parang hirap patanggapin niya na. That's good. Magandang proseso, magandang start to para sa inyo. No? So, ito isa sa mga revelation na hindi nyo maririnig sa iba. Sa kanya lang. No? Okay, anyway, but we had been friends and lovers for so many years. We had become intimate in our long and wonderful times together. Yan. We did not seek, hindi nila hinanap yung sanction by authorities for the reason that I have stated. So, hindi nila hinanap yung mga, yung parang tawag dito, pag-sanction, yung parang approval pa sa mga otoridad kung anong gagawin nila dahil sa reason. At ito sinabi niya, we were not living a life that was condoned by them. Dahil hindi kami nabubuhay sa pamamagitan ng kanilang pag-control o mga sinasabi. Yun. Condoned by them. Kung baga kung ano yung inisip nila, anong sinabi nila na nararapat sa iyo na ikabubuti ng buhay mo, hindi nila sinunod yun. O hindi sila nabubuhay sa ganon. And we did not feel in our hearts that we need their blessing. At hindi nila naramdaman sa puso nila na kailangan nila ng ganung blessing. Maririnig mo ba to? Ano kaya sasabihin nyo? No? Na pag ikakasal ka, kailangan nasa simbahan, na kailangan may bendisyon, na kailangan may gento, sagrado kasi gento, ganyan. Are you sure? Ito, isa na nga nagsabi, oh. Yeah, kaya nga we are being deeply indoctrinated. Ibig sabihin, na-programa tayo ng matindi. Napapaniwala tayo sa ginto. Na-override itong intuition natin simula nung baby, bata pa lang tayo, elementary, high school hanggang college. Paulit-ulit yan hanggang sa hindi ka na kailangang pagsabihan pa. Yan. Okay? We felt that we had Spirit's blessing because of our desires for our teacher. Yan. Our knowledge for each other and our love for each other. So, naramdaman nila yung blessing ng kanilang spirit. Yan, kasi yung desire nila sa bawat isa at yung knowledge nila sa bawat isa. At lalo na sa pagmamahala nila sa bawat isa. Yan. So, we came to know ourselves in the physical sense before we're married. So, ang kinagandahan is, bago sila kinasal, nakilala muna nila ng maigi ang kanilang sarili ng bawat isa. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Bago kayo ikasal, kilalanin mo muna ang inyong sarili ng mas maigi. Yan. Bago kayo ikasal. Yan. But this was not something we really struggle with. Pero hindi naman yun yung talagang kung saan sila nag-struggle. Our passions were healthy and based in a loving and committed relationship. Yung passion naman nila is tungkol sa healthy, at base sa pagiging mapagmahal at committed sila sa relasyon nila. We knew, alam nila na that we would be together. Alam nila na talagang magkakasama sila habang buhay, and we knew that we would marry and have a house together. Diba? This was something that we eventually decided to do. For Mary, we wished to have a child. Uy. Okay, again. Alam nila nung papakasal sila, alam nila na magkakaroon sila ng sariling bahay, at ang asawa ni Jesus Christ na si Mary gusto magkaanak. This was something that I also wish. Uy, yun din ang wish ni Jesus Christ. Ang magkaanak siya. Again, gusto rin palang magkaanak ni Jesus Christ. Okay? So we knew that if we were going to bring a child into the world, then we would need to be married. Kaya alam nila na kapag gusto nila magkaroon ng anak, kailangan nilang magpakasal. This is why, of course, I choose to take that path. Yun yung rason kaya pinili niya yung daanan na yun, ang magpakasal. But I'm jumping ahead a little bit. I still wish to speak about my 20s. Medyo nag-jump na siya ng konti dito sa storya na to.
pero gusto niya pa rin ikwento sa atin nung bago siya ikasal. Nung bago sabihin natin, yung tungkol pa sa mga 20s niya. Bago siya ipako sa krus. Dito kasi yung story nun kung ano ba yung talagang ginawa niya pang training. Okay, ang next kasi dito ay tungkol sa early teachings and travels. Yan na yung next topic, early teachings and travels. So yun, mga kasing like-minded once again, kapag hindi pa lumalabas ang panibago kong vlog kasi I'm uploading this once a week, panoorin nyo lang po muli itong sinasuggest ko na watch again para ma-remind kayo o ma-remember ulit, no? Kasi ibang aha moment ang makukuha nyo ulit once na kayo ay sabihin natin, once na pinanood nyo muli ito, another information naman makukuha nyo, which is yun din pong ginagawa ko. Pinapakinggan ko siya palagi, pinapanood ko din siya. So once again, maraming salamat thank you talaga dahil pinanood nyo hanggang dito at tuloy-tuloy tayo sa pag-sharing natin. Yun nga, next topic is tungkol nga sa early teachings and travels. Maganda to, magandang topic na naman to. So guys, let me know kung ano yung sasabi nyo sa vlog na to o sa sharing na binigay ko sa inyo. Comment nyo lang po down below at titignan ko po kung ito ay positive. Kasi sabi ko nga, diba, kapag ito ay negative, something attack at something judgment, never ever ako never ever ako magko-comment o magre-reply. Ayun. So once again, thank you so much. God bless you. God bless us all wherever we are. Ingat kayo palagi. Ulitin ko ulit. Thank you. Thank you. Thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung